Hello? Hello? Wala ba sila? Okay, memory verse muna ako. Baka nakalimutan ko na. Ako muna, Dad. Baka nakalimutan ko na. Sige, saan ba yun? Job 28:28. At sa tao ay sinabi niya, narito ang takot sa Panginoon ay siyang karulungan at ang pag-iwalay sa kasamaan ay torto. John 1:16, at sa pamagitan ng kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinunod pa ng ibang biyaya. Titus 2:7-13, at nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng pagkakasya sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na matapos ng pinakasamaan ating mga makamundong pag-inasa ay dapat mamuhay tayo ng may katunuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon habang naghihintay sa mapalad na pag-asa at pagpapakita ng dakilang habang naghihintay sa mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatihan ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ephesians 5:15-17. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon dahil ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ephesians 5. Titus 2:11-13. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ng lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid, banal sa kasalukuyang panahon habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas ng si Jesucristo. Ephesians 5:15-17. Kaya't maging maingat kayo sa paglakad. Hindi gaya ng mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon at sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging hangal, kundi unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Okay. Sige, kalagab na tayo. Kahit yung lang muna, yung 4 or yung 2. Mas maganda kasama yung Job 28:28. Pero kung lang po. Lang yung Titus, tsaka yung Ephesians. Titus 2:11-13. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos at nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao at nagtuturo sa atin matapos itakwil ang kasamaan at
matapos takwil ang kasamaan at matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa ay wala ko. Ay dapat tayong mamuhay. Dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay sa natin sa mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ephesians 15:16-17. Kaya't maging maingat kayo sa paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong. At na sinasamantala ang panahon at sapagkat ang mga araw ay masasama. Huwag kayong maging hangal at kundi unawain nyo kung ano ang utos, kalooban ng Panginoon. Amen. Okay. Igab. Memorize the gap. Titus 2:11. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao at na nagtuturo sa ating na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa na dapat tayong maging mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay natin ang ating mapalad na pag-asa. At pagpapakita ng kalwalhatian ng ating Panginoon at dakilang Diyos at tagapagligtas na Jesucristo. Saan daw? Titaimin na lang yung Ephesians. Nakapag na po ba? Ephesians din niya parawan. Ano ba mo? Titus. Ay, ano po? Yung isa, Job. Sige. Bukas na lang si Tita Amy. Okay. Sino pa ba? Si Ara Joyce. Ayan, nandiyan pala si Ara Joyce sa... Pumunta pala dito. Sige. Ara Joyce. Lahat. Hindi, joke lang. Sige, yung huling 4. Job namin. Job 28:28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Tapos ano yun? John 1:16. At mula sa kanyang kapuspusan ay nakatanggap tayo lahat.
nakatanggap tayong lahat biyaya ni sinundan pa ng ibang biyaya. Titus 2 verse 11-13. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at ang makabundong pamumuhay ay dapat tayong mamuhay na may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ephesians 5 verse 15-17. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad at huwag maging mga mangmang kundi ng marunong na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay, thank you. So, yan, bukas yung hindi pa recite. Para lang maano natin. So, sana i-recite nyo po paulit-ulit pa rin yung unang 11 verses na memorize natin para hindi siya mawala sa utak nyo. Ngayon, magpo-focus muna tayo sa huling 4 kasi medyo marami na, no? So, pero maganda po yun. Lalo na yung dalawang huling verses, di ba? So, yung Titus 2 talks about the grace of God, yung biyaya. Yun, kumbaga maganda yun alalahanin na tayo po ay niligtas na. So, ang magiging, hindi response pero ang magiging resulta nun, yun nga yung Ephesians, mag-iingat talaga tayo. Okay? So, sana maging malinaw po yan sa atin. Mamaya madidiscuss natin, maybe masasali ko yung mga nangyari kahapon, yung mga napanood at nakita namin kahapon ni Kuya, actually. So, may share ko yun sa inyo mamaya, I think, dito sa ating pag-aaral. So, basta lagi niyo pong tandaan, tayo po ay naligtas sa gawa. Pero hindi yun gawa natin, but natapos na po na gawa ng Panginoong Jesucristo. So, it's never on our works. Wala po talagang tayong maibibigay, no, para sa ating kaligtasan. So, praise be to God dahil ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng Panginoon. So, lagi niyo po yung tandaan, wag po tayong malinlang ng mga kasinungalingan na dapat pa tayong may idagdag para sa ating kaligtasan, may dapat pa tayong gawin para sa ating kaligtasan. So, hindi po yun ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. But the gospel of Christ is, it is finished. Diba? It is finished. So, ito'y biyaya. Sa biyaya tayo ay naligtas. So, okay, let's start. Sa ating pong pag-aaral, babalik po tayo sa Matthew. So, open natin yung ating mga Bible. Matthew 4, 1-11. So, yung English version ko po yung titingnan. So, maybe minsan magbabasa ako in English. And then, pero meron naman akong Tagalog dito kasi nagpa-flash ako sa online. Okay, so anyway, hello po sa mga nanonood sa online. I think Tita Bing, nanonood siya sa online. Ayan, and hello po Tita Che. Yan na pala si Tita Che. Okay, sige. So, start tayo, no? Maybe okay lang na hindi na natin basahin kasi nabasa natin siya paulit-ulit. So, mag-pray po muna tayo. Let us pray. Panginoon namin, ikaw lang ang pinagmula ng katotohanan dahil ikaw ang katotohanan, O Diyos. At isang biyaya ang pagkalooban mo ng karunungan na nagmumula sa iyo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Dahil tanging ang Espiritu mo lamang ang nakakaunawa at nakakaalam ng kalalim-laliman ng iyong karunungan, ng iyong kaluwalhatian.
At salamat dahil ito'y ipinagkaloob mo sa amin sa pamagitan ng iyong biyaya, O Diyos. At ngayon ay naunawaan namin ang iyong ebanghelyo, ang iyong pagliligtas sa amin. Kung kaya't kami ngayon ay binago mo na at ang aming puso ay tiyak na nagagalak at natutuwa, O Lord, na pakinggan at aralin ang iyong salita. At salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang aming nag-iisang guro na siyang magtuturo sa amin. Pagkaisahin mo po kami, Panginoon, at salamat sa lakas na iyong ibibigay sa pamagitan ng Espiritu mo, O Diyos, upang aming itong ipamuhay para sa iyong kaluwalhatian bilang tanda. Pagpapakita mo po sa amin na ito'y tanda ng iyong pagliligtas sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa na, natapos mo na pagliligtas at kami ay nagagalak at patuloy na tinitingnan ang iyong kaluwalhatian. Salamat, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so let's start with verse 1. Okay, verse 1, pagkatapos nito, Matthew po tayo, Matthew 4. Open your Bible po na. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. So again, kahapon hindi po natin nakita sa sulat po ni Mark, pero dito sa sulat po ni Matthew, parang binigyan niya talaga ng diin yung purpose, bakit po siya dinala po sa ilang. And it is, ito po ay nakapaloob sa kalooban or sa, kalooban po ng Ama dahil ang nagdala po sa kanya yung Espiritu Santo. So, makikita niyo po dito na ito po ay inordain or kumbaga itinalagana ng Panginoon na mangyayari. And I think kung matatandaan niyo po, napag-usapan po natin yung kahalagahan, bakit po kailangan na tuksuhin ng Panginoong Jesus, no? Pero yes, doon natin makita yung, syempre, yung kagustuhan ng kalaban, ng dyablo, is matukso ang Panginoong Jesus upang hindi may sakatuparan yung pagliligtas. Pero, doon yung makita naman yung soberanya ng Panginoon na kung paano niya pinahintulutan na ito ay mangyari. Even kung paano niya, di ba, masasabi dyan, no? Dinala ang Espiritu Santo upang tuksuhin. So makikita nyo na parang, makikita nyo dito na it is the work of God na ginamit, na even, dito nyo makikita yung sovereignty talaga ng Panginoon. Even kahit po sa evil plan ng dyablo upang hindi matupad sana ang pagliligtas. Pero dito nyo makikita na ginawa ito ng Panginoon. It is parte po ito ng kanyang pagpapatupad ng kanyang pagliligtas. So nakikita niyo po 'yon, 'di ba? So that's how sovereign God is. So sabi diyan, upang tuksuhin ng dyablo. So sana naging malinaw na po sa atin ang dahilan ng pagtutukso sa kanya. One of the reason is doon natin mababasa sa Hebrews. Maraming verses sa Hebrews na nagsasabi na walang ibang makakapag sympathize sa atin. I mean, walang ibang nakakaalam ng ating kahinaan at pinagdadaanan kundi ang Panginoong Hesus, kasi siya mismo ay naging tao at siya mismo ay tinukso din kagaya natin. Kaya lang hindi siya nagkasala. So dahil doon siya ay may kakayanan na tayo ay iligtas, no? Tayo ay aliwin sa ating mga kahinaan. So you see, isa lang yun sa mga purpose din bakit kailangan ito mangyari. And so going to verse 2, siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno pagkatapos ng nagutom siya. So bago po yan, magtatanong po ako sa inyo kung sino po dito yung nag-aral at nung pagbabasa niya ng verse 2, parang nag-isip siya yung salitang 40 araw. Sino dito yung parang sobrang binigyan niya ng halaga yung 40, yung 40? Gusto ko lang matanong, no? Sa inyo bang pag-aaral, parang nyo ba? Nag-search ba kayo? Or parang, yun nga, parang nahiwagaan ba kayo?
tinanong nyo ba bakit 40? Okay. Meron ba dito sa atin ang parang nag-ano nun? Kasi ako, sinerch ko talaga. Sabi ko, anong halaga ng 40? Sinanay daw. Pagkakabasa ko kasi para siyang sinubukan, then makapangyarihan nga siya sa lahat, sinusubukan pa rin siya ng mga diablo hanggang saan ang kanyang ano. Di ba? Parang pagsubok sa kanya yung ginawa ng mga diablo na sinabi na itong bato gawin mong tinapay. Dahil makapangyarihan nga siya hangganan niya. Talagang sinaano ng mga diablo kung hanggang saan yung kanyang makapangyarihan. Yun ang pagkakaalam ko dito sa sa 4:1, Matthew 1:4. Okay. Yes, salamat po Lola. No? So, ayun po yung pag-test talaga no, sa Panginoong Jesus upang may ano talaga kung hanggang saan siya, kung kaya niya ba. And yun nga, pero ang gusto talaga ng diablo is ma-fail talaga no, si Jesus Christ. Pero yun nga, nabasa natin at napatunayan na napagtagumpayan po yun ng Panginoong Jesus. So we praise God no kasi napagtagumpayan yun. Kasi kung hindi, wala pong Bible study na nangyayari. No? Walang kaligtasan. Ewan ko lang kung may ibang ano. Pero ito na yung daan, ito na yung paraan talaga ng Panginoon natin. That is through Jesus Christ. Yung tanging anak niya. So pamagitan ng kanyang tanging anak. Okay, so we praise God for that. So yun po, no? Thank you po, Lola Lita. So, ayun, yan, balik lang po din ako sa tanong ko. Meron po ba kayong masasabi about 40, apat na po? Kasi sinabi dyan, no? Siya ay 4 na pong araw at 4 na pong gabing nag-ayuno. So, have you ever, familiar po ba sa inyo 4 na po? Sige po, Tito Bong. Ito'y katulad din ng kaparaanan ng ginagawa noon sa Lumang Tipan sa pamagitan na kay Moses yung pumunta siya sa bundok at nag-ayuno siya ng 4 na pong araw. Ito makikita natin sa Deuteronomy 9:9 na pinapakita ron talaga na nangungusap talaga ang Diyos sa pamamagitan ng doon nga kay Moses sa 40 days na yon na pinakita ng Diyos, pinakita na talagang nag-uudyok talaga doon yung kapangyarihan ng Diyos dahil doon pa man sa pamamagitan pa lang tipan pa lang na si Moses ay nagpunta doon sa bundok para mag-ayuno ng 40 days at walang kain, walang anuman na katulad sa kaparaanan na ginawa ni Jesus nung sa New Testament. So, doon pa lang talaga nakikita natin yung kaparaanan ng Diyos. Doon pa lang sa pag-aayuno at 40 days na yun, yung kaugalian nila. Okay. So, yun po, no, nagbigay po ng example si Tito Bong. Very similar. Actually, yes, similar to Moses. Sa ginawa po ni Moses, yun po sa Mount Sinai. Siya po ay nag-ayuno for 40 days and 40 nights. Yun po yung time kung saan binigay po ng Panginoon yung kautusan, kung saan po nakipag-usap ng Panginoon sa kanya. So yes po, at doon nakita natin yung kaluwalhatian po ng Panginoon na nagniningning din sa mukha po ni Moses, no? So yes, that's one example po. Actually, marami pa pong example. Bigyan ko po kayo, no? Okay, alam niyo po ba yung sa panahon po ni Noe, 40 days and 40 nights din po yung ulan. And then yun nga po yung pag-ikot po ng mga Israelita, galing po sila sa Ehipto, yung naligtas na po sila 40 years. Po silang nagpaikot-ikot. Tapos ano pa? Okay, and then meron din po sa kautusan na yung hahagupitin po yung nagkasala 40 ano din po yung pinakalimit 40. Tapos yung mga Israelita po nung sila Joshua ay hindi lang sila hindi pala yes, yung mga Israelita pala no, hindi lang sila Joshua
40 days din po silang pumunta sa Canaan para i-spy. Yung bago po sila pumunta sa 40 days din po yun. Even, kilala niyo po ba si Samson? Si Samson, yung malakas na tao, kaya lang nanghina dahil sa babae. Okay? So, mga lalaki, no? Yung mga babae talaga. Huwag niyo pansinin. Anyway, 40 years din po. 40 years po na bihag ng Philistine ang Israel bago dumating si Samson. And then si Goliath din po nung tinetaunt niya yung mga warriors, no, ng Israel. 40 days din po yon bago dumating si David at bago patay ni David. Si Elijah din po, siya po ay pumunta doon sa bundok Horeb, 40 days and 40 nights. Tapos marami pa po tayong mababasa, no? So you see, 40, the number 40 is, kumbaga lagi natin siyang makikita at mababasa. Okay? Now, ang tanong ko po sa inyo, ano yung, for example, ito, kay Jesus Christ, 40 days, 40 nights siya nag-ayuno. Nung binasa nyo yun, ano pong naisip nyo? Parang, yun nga kasi sinabi ni Tito Bong din kanina, di ba? Yung parang makita natin na pagkatapos nun, pinakita talaga din yung kaluwalhatian ng Panginoon, no? Kadakilaan ng Panginoon. So kayo po ba, tatanong ko lang po sa inyo, nung binasa nyo po yun, nakapagbigay po ba yun sa inyo ng parang, so pag mag-fasting din ako dapat 40 days, 40 nights. Kasi yun yung pattern di ba? Yun yung pattern na nakikita natin sa salita, sa Bible, di ba? Ang dami ko pong binanggit kanina patungkol sa 40, 40, 40, 40, 40. Okay? So, let us just be honest, no? Raise nyo lang po yung hand. Nakapagbigay po ba yan sa inyo ng parang isip na pag mag-aayuno ka, 40 days ka din dapat mag-ayuno? Kasi yun yung pattern. Meron pa nga po, 7. Yung 7 din, di ba? Yung mga Israelita, inikutan nila yung saan ba yun? Yun dan, sa Jordan, yung in-spy nila, 7 days din sila. So yung 7 din, 7 days, ginawa po ang lahat, di ba? 7 days. Ano pa? Basta maraming 7. Pati 12, no? Mga 12 tribes, 12 apostles, 12,000. So ang dami. Marami pong parang yun yung mga numbers na nakikita natin. 40, 7, 12, mga ganun ba? So tanong ko po sa inyo, balik tayo sa 40. Sino po dito yung nakapag-isip na parang, okay, parang 40 talaga kasi yun yung pattern, no? And so, siguro mas magiging effective talaga kapag 40 din. Kasi 40 yung pattern, di ba? So, tanong ko lang po, meron po ba sa atin na nakapag-isip na, raise your right foot. Hindi, right hand lang, right hand. Sige na. Ayan, si Tito Bong. Sino pa? Si Omar. Hindi, parang nakapag-isip ka ba, Dad, na parang gayahin din yung pattern na 40? Kasi parang naisip na, siguro, may siya, no? Parang maganda yung effect niya kasi yun yung pattern na pinapakita sa Bible. Ayan, si Mami nag-hands up din. Si Siren din? Siren ba? Hindi. Si Daddy. Yung sa... Wala mong... Yung sa 40 days na sinasabi. Parang in-emphasize dun yung times of trouble and hardship. Yun ang ano ko. Okay, nagbasa ng commentary si Mami. Nabasa ko rin yun, Ma'am. Di ba? Makikita mo, malalaman mo kung sino nagbabasa din. Pero bali hindi ka sumagot, Ma'am, ng yes sa tanong ko. Yes din. Parang yung kinakagawian na nila yun, isang tradisyon na nila yun, 40 days na yun. Okay, sila naman. Parang nakagawian na nila. Nakagawian. Okay. Tradisyon nila. Okay. Sige, thank you po, Lola. So yan, sabi naman ni Lola, nakagawian, tradisyon. Sige, meron pa po ba 40 or 12 or 7 na nagbibigay ng parang somehow nakapag-isip tayo na parang maganda siya? Wala na? Okay. Sure na kayo? Ano, Dad?
Hindi, since ito ay biblical, no? Parang yun yung kumbaga, sinusundan. Katulad si Ninoy. Si Ninoy, 40 days din na nag-ayuno eh. Kumbaga, base sa Biblia. No? Kumbaga, kung ikaw ay mag-aayuno, kung kaya mo, 40 days. Parang ganun ba? Hindi. Parang, yun nga yung sinusunod na pattern, parang ganun. Kasi yun yung naging pattern. Sabi nga ni Lola, yun yung naging kagawian, yun yung naging tradisyon, di ba? So yun po, natanong ko po ito kasi related po to siya doon sa, yun nga, may nangyari po kasi kagabi. Doon sa previous church namin, pinanood kasi ni Kuya yung Sunday service nila. And then yun, may napanood kaming messages doon. Anyway, so dahil doon, parang nag-trigger yun sa akin din to message, yun nga, yung isa sa mga, hindi naman close ko na ate sa previous church, pero parang siya kasi yung naging sa akin, mabait din. Nung wala ako. So, nag-trigger po siya sa akin na to really confront. Sinabihan ko talaga na false gospel yung pinangahawakan ng previous church. And so, bakit ko po nasabi yon? At anong relation nun dun sa 40? So, ganito po kasi. Dapat maging maingat po tayo sa mga numbers. Especially yan, nakikita natin, may laging binabanggit, 40, 40, 40, 40, 7, 7, 7, 7, 12, 12, 12, 12. Kasi po, yes, sabi ni Daddy, kumbaga, or ni Tito Bong, kumbaga kasi yun yung nakikitang pattern or guide sa Bible eh. So, syempre tayo, dapat biblical. Yung mindset na gano'n, di ba? Dapat biblical. So, since sila 40 days, so ako din 40 days. Kasi yun ang pinakita, even si Moses, si Elijah, si ang Panginoong Jesus. Well, there's nothing wrong with that. Wala pong mali doon, no? Kaya lang the danger po kasi is this. Hindi po ibig sabihin na yun ang ginawa, yun yung naging pattern, biblical na siya. Okay? Tandaan nyo po, hindi porket nandoon, sasabihin natin yung pattern, nandoon, hindi po ibig sabihin nun, hindi porket nasa Biblia siya, hindi po ibig sabihin nun, biblical na siya. Siguro malilito po ang iba, nasa Bible yun, ba't hindi biblical? Okay. Dapat nyo po ito maintindihan, hindi lahat, kahit na pattern siya sa Bible, tas ginawa mo, masasabi mong biblical na siya. Hindi. Ang salita pong biblical, ang ibig sabihin po, kung ano yung tinuturo. Okay? Kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin na naging pattern siya sa Bible, gagawin mo biblical na. So, bakit ko po yung nasabi? Tulad nito yung 40. Wala pong sinabi sa salita ng Panginoon na kapag kayo ay mag-aayuno, it should be 40. You see? Although, yes, 40 days si Moses, 40 days sa Panginoong Jesus, pero again, wala pong sinabi sa salita ng Panginoon na yun ang gagawin. So, it's not biblical. You see? Yes, the pattern is there, nasa Bible siya, at kung gagawin natin siya, hindi yan biblical. Kasi nga, ulitin ko, wala pong sinabing ganun. Okay? So, pero again, pwede mong gawin. Pwede mo namang gawin. Hindi naman siya kaya lang, there's no such specific commandment na yun ang dapat mong gawin. So, example, ano ba yung sinabi kapag mag-aayuno tayo? Ano yung commandment kapag tayo mag-aayuno? Di ba, mabasa natin yan sa Matthew. Tinuro ng Panginoong Jesus, kapag kayo mag-aayuno, siguraduhin nyo na mukhang pogi at maganda pa rin kayo, maglagay kayo ng oil, wag niyong ipapakita na kayo ay nag-aayuno. Di ba? Yun yung commandment patungkol sa pag-aayuno. Hindi yung, okay, mag 40 days kayo dapat na mag-aayuno. So you see the difference sa pag-follow ng pattern at sa pag-follow ng kung ano talaga yung utos. Okay? Now, bakit ko po yung sinabi? Kasi nga, yun yung danger at yun din po yung nangyari doon sa previous church namin. Bakit? Kiniklaim nila na ang movement nila
is biblical. Bakit? Ano po sorry. Sino dito yung nakarinig na ng G12? G12, yan, si Tobong, yan, kami, yan. Kayo, Mendez family, narinig niyo na po ba yung G12? Hindi pa. Ngayon pa lang. Okay, yung G12 po is movement po yung ng mga born again Christians, quote and quote. Okay? Yung G12 po is ganito. Dahil po si Jesus Christ, may 12 disciples, so sa kanila din, sa pag-ano nila ng church nila, gawa tayo ng 12 disciples. Tapos yung 12 na yun, gagawa rin sila ng 12. Okay, nasabi ko na yan sa inyo, Ara Joyce, di ba, nung dati. Doon po, yun po yung G12, 12, 12, 12, parang pyramiding style. Now, yung amin naman po, yung sa kanila, yung dati ko pong pinagsasalihan dati, iniba nila. Dati, parang G12 style din sila. Kaya lang, umiba sila kasi sinusunod nga daw nila yung Panginoong Jesus. So, ang ginawa nila, G12 naging JMP. Yung JMP po, ibig sabihin, Jesus Ministry Pattern. Okay? Pattern, kumbaga, ng pagmiministeryo ng Panginoong Jesus. JMP ang tawag. Now, anong kaibahan sa G12? Yung sa JMP naman, 12 by 12 by 3. Okay? 12 by 12 by 3. Yung G12, 12 lang. 12, 12, 12, 12, 12. Yung sa JMP, 12 by 12 by 3. Ano ibig sabihin nun? Ang isang tao, magdi-disciple siya ng 12. Okay na, yun na yung 12. Tapos yung 12 na yon, dapat merong 12, 12, 12, 12, 12. Ano yung 3? Sa loob ng 3 years. Yun po yung JMP. Dapat, ibig sabihin, for example ako, sa loob ng 3 years, yung yung Bible study group ko, dapat 144 na sa loob ng 3 years. Kasi 12 by 12 eh. 12 times 12, 144 sa loob ng 3 years. Okay? Now, bakit ganun ang naging pattern nila? Kasi nga, ganito yon. Si Jesus Christ, ito i-explain nila. Si Jesus Christ, may 12 disciples. Okay? Tapos, saan nanggaling yung pangalawang 12? Andun. Kinuha nila si Pablo. Kinuha nila si Pablo. Meron din daw 12 si Pablo. Okay? Meron din daw pong 12 si Pablo. Saan nila kinuha yung 3? Si Jesus Christ po, nag-start po siya ng ministry niya, 30 years old. Namatay siya ng 33 years old. So sabi nila, so dapat 3 years lang din. You see, the danger kapag tayo ay nagpo-focus sa numbers. Kapag tayo ay nagpo-focus sa numerology, yun ba yung tinatawag doon? Tindahan nyo? Kaya ano nangyari? So ganito na yung turo doon sa church dati namin. Hindi ka nakaabot, hindi mo natapos yung 12 by 12 by 3 kasi nga may ginagawa ka pang kasalanan. Ayan, doon na yun. Hindi ka kasi kulang yung faith mo. So, the danger is, ang danger noon, magiging work-based siya. And, yun nga, hindi ibig sabihin na yun ang naging pattern ni Jesus Christ. 3 years siyang nag-ministry, 12 yung disciples niya. Hindi po ibig sabihin na biblical na po yun kung yun ang gagawin natin. You see the difference? Okay? What is biblical? Go and make disciples, preaching. That's it. You see? Yun ang ano sa atin, yun yung turo sa atin. Preach the true gospel, make disciples, turuan nyo sila, ibig sabihin, turuan nyo sila ng mga tinuro ni Jesus Christ, that's it. There's no time limit. Okay? So, yun po. Kaya, sinabi ko talaga kay ate kagabi, sabi ko, ate, you must repent. Kasi JMP is not biblical. It's not the gospel of Christ. Sabi ko sa kanya. Hanggang ngayon, wala siyang response sa akin. But anyway, nagpe-pray lang ako sa kanya, sa kanila. Mga kakilala ko dati. So, yun po. Kaya ako tinanong sa inyo, kung kayo din ba, binigyan nyo ba ng halaga yung 40? So, eto, be careful on giving meaning to the numbers. Hindi ibig sabihin na naging pattern siya, yun na agad yung gagawin. But we must seek kung ano talaga yung commandment ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Okay? Na clear po ba sa bawat isa? So,
let us be careful, no? So G12 and JMP are not biblical teachings. No? So wag po kayong magpapaniwala sa ganun. Mali po 'iyon. Okay? So we praise God kasi nakawala na tayo sa ganung kalokohan, sa ganung kasinungalingan. Bakit po? Sabihin ko lang po sa inyo, ganun po sana din na magiging pattern natin. Pero by the grace of God, di ba, tingnan niyo yung grace ni God, no? After 1 year, nag-reformed na po tayo. Ni-reform tayo ng Panginoon. Inayos ng Panginoon yung niya, yung sa iglesia niya. Hindi niya pinahintulutan na magpatuloy tayo sa ganong klase ng ng pag-interpret ng Bible, ng salita ng Panginoon. Okay. So clear na po. Okay? 12, 40, tapos may ganito pa po. Share ko lang din. Yung 7 days naman. Sino dito yung nakabasa na sa story na 7 araw umikot yung Israelita sa sa nung 'di ba papunta sila sa Promised Land? Tawag diyan, yung tumabok. Ano yun sa Tagalog? Tumawid sila sa Ilog Jordan, tapos yung lugar na kanilang sasakupin, I think Canaan na yun eh. Yun yung Canaan. Grabe yung walls, no? Grabe yung stronghold, kumbaga. So, ang ginawa ng Panginoon, ikot kayo for 7 days. And then sa ikapitong araw, 7 ikot din. And then pagkatapos ng 7 ikot, sisigaw kayo. And then, mawawasak yung mga walls. Yun yung nangyari. Now, you see, merong number na naman, 7. And then pagka 7 araw, 7. Alam niyo po ba sa amin din? Yung dati din, ganun din ginagawa namin. Bago kami, kasi nga po, yung ministry po na iyon, focus talaga siya sa evangelism. Kaya lang, hindi mali yung gospel na tinuturo. So, bago kami mag-share ng gospel sa isang lugar, for example, Kabkaben. Example, target namin Kabkaben. Ikot kami sa buong Kabkaben 7 days. Gigising kami ng 4 a.m., lalakad kami for 7 days. Then sa ikapitong araw din, 7 beses din kami ikot. Ginaya din namin yung sa Jericho March na tinatawag. So you see, that's the danger of giving. Pag nagbibigay tayo ng halaga sa number. Although hindi naman yun ang inutos ng Panginoon. Pero sa mga Israelita, during that time, yun ang inutos ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na yun din yung gagawin natin. There's no such command patungkol doon sa atin ngayon. You see? So, again, ulitin ko po, hindi ibig sabihin na yung naging pattern sinunod mo, biblical ka na. Hindi. But biblical meaning, kung ano yung sinabi sa salita, yun ang susundin mo. Pattern ay hindi directly utos. Okay? Okay? So, yun po. Sana clear na po yun sa atin. So, next. Okay na po tayo. Move on na tayo, no? Nag-ayuno. Okay? So, fasting. So, nag-ayuno. Let me give time to discuss fasting po sa inyo, mga kapatid. Sino po dito yung nagfa-fasting pa? Nag-aayuno? Wala na nag-aayuno sa atin. Dati nag-aayuno tayo. Ba't hindi na kayo nagpa-fasting? Ba't wala na nagpa-fasting sa atin? Okay. Okay, fasting po is ginagawa pa rin siya dapat natin hanggang ngayon. Okay? It's one of the things na ginagawa natin. Now, ano po ba yung purpose ng pag-aayuno? So, ang purpose po ng pag-aayuno ay hindi po para pumayat ka. Okay? Hindi po siya para sagutin ng Panginoon yung hinihiling mo. Ang pag-aayuno po ay hindi po para mas maging magaling ka sa iba. Okay? The only purpose ng pag-aayuno po ay upang mabago ka. Okay? Upang mas lalo mong makilala ang Panginoon. So yun, yung pagpapalalim ng relasyon at pagkilala sa Panginoon. That's the purpose of fasting. Now, ang pag-aayuno ba ay hindi lang pagkain ng mga pagkain?
Hindi po. Okay? So, pwede po kayong, ang pag-aayuno po is pag hindi paggawa ng mga bagay na nakakapagbigay ng pleasure sa bawat isa na related sa world. I think I would suggest ang gawin yung pag-aayuno is social media. That's the thing. Yung pagkain, okay lang yan. I think pinakaano natin ngayon is sa social media or movie or games. Parang yun ang pinakaano ngayon sa generation natin ngayon. So, yun yung pwede nyong gawin. You abstain yourself from that. Pag sinabi nating abstain, hindi mo yun gagawin. But anong gagawin mo? Focus ka lang sa prayer and sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Now, bakit po natin siya kailangang gawin pa rin? I think kung natatandaan nyo po, sa Matthew, sa 4 gospel, hindi ko lang sure kung kasali sa 4 na gospel, pero sa 3 synoptic gospels, yun nga yung Matthew, Mark, Luke, sila po ay naisulat nila yung parang sinabihan ng mga Pariseo si Jesus na, bakit yung mga alagad mo kain ng kain, hindi nag-aayuno? 'Di ba? Sabi naman ng Panginoon, bakit sila mag-aayuno kung nandito pa yung yung bridegroom, 'di ba? Gagawin nila 'yon kapag wala na. So you see, ibig sabihin, since wala pa po ang Panginoong Jesus ngayon, it's isa po 'yun sa mga bagay na dapat nating gawin. And even, yun nga, nagturo po ang Panginoong Jesus paano po gawin ang pag-aayuno. Di ba? Isa po yan sa itinuro niya. Ibig sabihin, it's one of the things na dapat din nating ginagawa. Again, wala pong pattern na sinasabi na every month, mag-ano ka. It depends on you. Okay? Pero, alam mo yun, kasi kung ikaw, you really want to know God, so basically, baka pwede mong gawin once a week, mag-ganun ka. Depende yun sa'yo. Again, we don't have any pattern for that. Pero ang turo sa pag-aayuno is yun nga, focus ka kay Lord in prayer, in full reverence, pagpapakumbaba sa Panginoon, prayer and reading His Word. So, and then, may mga bagay na hindi mo gagawin kasi focus ka lang kay Lord. So, yun po yung pag-aayuno. Now, bakit ko po yung sinasabi? Kasi kung makikita nyo po dito sa verse 2, sabi siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno. Now, take note, siya po ay dinala po sa ilang upang tuksuhin. Tama? Upang tuksuhin. Pero one of the amazing thing is that ang ginawa ng Panginoong Hesus, di ba, kung sa general na pagbabasa ng verses 1 to 11, ang masasabi natin, ganun ka-importante ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, di ba? Generally, kung sa kabuuan po talaga, ang ending, alam niyo po ba ang ending ng part na to? Ang ending natin, pag nasa verse 11 na tayo, ang application natin is read the Word of God. Yun po yung application. Pero there's one thing na dapat nating i-take note. Not only reading, but total surrender to God. Ano yun? Pag-aayuno. Nakita nyo dito yung ginawa po ng Panginoong Hesus. Alam niya na siya ay tutuksuhin, siya ay haharap sa spiritual warfare. Pero ano po yung naging niya? Ano yung naging defense niya? Ano yung ginawa niya? Alam niya kung ano yung gagawin niya. Lumapit lang sa Panginoon. Lumapit sa Ama. Kaya for 40 days and 40 nights, alam niyo po, hindi lang po 3 beses po tinukso ang Panginoong Hesus. Okay? Yung dito pong nabasa natin, I think yun na po yung huli. Yun na po yung 3 huli. Kasi nga pagkatapos nitong 3 babasahin natin, umalis na si yung Diablo. Pero sa 40 days po na iyon, tinetempt po si Jesus Christ. Okay? Hindi po yung 3 lang. Okay? Patuloy po yun. Pero dito niyo makikita, sa 40 days and 40 nights na tinutukso siya, nag-aayuno siya. Kumbaga, alam niyo yun, yung parang, I know na ako ay nasa spiritual warfare, so the only thing I can do is to cling to my Father. Diba? Lumapit lang sa Ama, be dependent sa Ama. Kaya nag-ayuno po ang Panginoong Hesus. So, ano po yung matututunan natin dito?
ayun, encouraging each one na sa ating pagkilala sa Panginoon, maganda na mag-ayuno po tayo. Kahit once in a month. Kayo po, depende po sa inyo. Kumbaga, itatalagahan nyo talaga yung oras na yun upang kilalanin, mag-pray kay Lord, ibabad yung sarili nyo sa salita niya. Sana maano natin yun. Mabigyan natin ng time, mabigyan din natin ng desire. I-desire din po natin iyon. Okay? Tapos i-ayuno mo, no? Isang araw kang di mag-social media, di magsi-cellphone or what. Kayo po, nasa sa inyo po yun kung ano po yung iyaano nyo. So, kasi nabanggit yan for a reason. Diba? Nabanggit yan dito for a reason. Pinapakita sa atin kung paano po yun pinagtagumpayan ng Panginoong Jesus. Dependence kay Lord. Diba? He cling to the Father. And nag-ayuno siya. So, prayer, ang ayuno po kasi involves prayer. Diba? Prayer and the Word. Pero ang sa pag-ayuno kasi parang, ano lang talaga, wala kang ibang iniisip. Just to be with the Lord. Praying to Him, seeking Him through His Word. Ito, sa time na to, wala pang Bible, no? So, the only thing na ginagawa ng Panginoon Jesus is prayer. 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 Siguro, meditating sa salita niya, no? Always thinking about the Word of God, and praying, and then temptation comes, pray siya, and then he will remember the mighty works of God, and then temptation comes, and then he will pray. Di na siya kumakain, no? Kasi nga, he just cling to the Father. Ako po, one of the testimony na may bibigay ko po sa inyo, is yun din po. Sabi ko nga po, di ba, yung kahinaan ko po kasi, alam niyo naman po yun. Pero, by the grace of God, ayun, yun talaga, yung pagbubulay-bulay talaga sa salita niya and yung prayer. So, bago ako umupo sa aking computer kada umaga, I always pray to God, Lord, ito na naman, my spiritual warfare, yung kahinaan ko bilang lalaki, yung pagnanasa na meron sa laman ko. So, this is my weakness. Lord, protect me through your word. So, ayun, inaalala ko yung salita ng Panginoon. Lagi kong iniisip, ang Diyos ay banal. To worship Him is to give glory to Him. So, hindi kaaya-aya sa Panginoon na gawin ko tong bagay na ito. So, I always remind myself of that. Ganun po ba? So, I think ganun din yung parang siguro nangyari no, sa Panginoong Jesus. Ang ginawa niya lang talaga, ang iniisip niya lang talaga is kung ano yung kalooban ng Ama sa kanya. So, he continually prayed. No? So, yun po. Let's do fasting also. Mag-ayuno po tayo. Kayo po, devote one day a month or one day a week. Nasa sa inyo po yun. Let's continue na kilalanin po ang Panginoon. Kasi this is my prayer talaga kay Lord. Na Lord, and sana maging prayer nyo din, na bawat isa sa iglesia, bawat isa dito sa His Community Church na iglesia ng Panginoon ay patuloy na lalago sa pananampalataya, sa pagkilala sa Panginoon, sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig niya sa Diyos at yung pagsunod talaga sa Panginoon. That's my ultimate prayer po sa bawat isa sa inyo. And na yun, we will be a blessing to others also dito sa Kabkabin. Ayun, and I'm praising God. Nakikita ko naman yung mga reformation, pagbabago ng Panginoon sa bawat isa. So, I'm glad. Natutuwa ako sa ganun. Pero I know, sabi nga ni John MacArthur sa preaching niya patungkol dito, mag-ingat kayo dahil sa time na pinakamataas kayo, that will be the time na magiging mahina kayo. Anong ibig sabihin ni John MacArthur? Alam niyo po ba ano nangyari bago to nangyari? Yung pag-tempt kay Jesus Christ? Ano po yung tagpo bago nito? Sige po, Tito Bong. Ano yung nangyari bago tong temptation? Baptist. Okay. Yung baptism, di ba? Yung pag-anoint ni Lord sa Panginoong Jesus. You see? Alam niyo po ba yung anointing ng Panginoong Jesus? Okay?
parang ano yan, yung alam niyo yun, kung i-imagine niyo po sa kingdom, parang ano yan, pagbibigay ng ama ng kapangyarihan sa kanyang anak. You see, coronation ba? Parang ganun ba? Coronation. You see? Ganun po ang nangyari. Imagine. So kung isipin niyo po, di ba, for 30 years, ito ang sabi ni John MacArthur din, for 30 years, wala tayong mababasa na ginalaw ng diablo ang Panginoong Hesus. Kasi hindi pa siya nagsisimula sa ano niya eh. Pero hindi natin alam, baka naman meron nangyari. Pero sa record, ito yung record na time na tinamp siya. Yung pagkatapos na siya ay i-anoint. You see? Ganon din po sa atin. Tingnan nyo. Ito nangyayari po talaga yan din sa akin. Every after Sunday, ako sa sarili ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa salita niya lagi, Sunday. Every after Sunday, andyan na. Makakaramdam ka na ng mga, alam mo yon? Sino nakaramdam ng ganon? Every pagkatapos ng Lord's Day worship service, parang manghihina ka, tatamarin ka. Sinong makaka-relate sa akin? Wala. Siguro sa ayan, di ba? Sa mga mukha nyo, sige ma'am. Lahat, syempre, meron yun. Lahat daw. So you see, katatapos na natin magtipon-tipon. Katatapos na natin, wow, grabe yung salita mo, Panginoon. Maraming salamat. Pero pagkatapos ng pagka-uwi, ayun, wala na. You see? Kasi doon na, yun talaga yung temptation. Yun yung temptation. So, tayo, knowing the pattern, always pray. And then go to the Word of God. Kaya ako, kapag Sunday, alam ko na kasi na may ganong atake sa akin. So every after Lord's Day, ayun, babalik na ako magpe-pray talaga ako niyan sa room ko na, Lord, ito na, magsisimula na yung hapon ng Sunday. Ito na yung makakaramdam kami ng, it's rest day. It's, di ba? It's, basta rest day na natin. So pwede natin gawin yung kahit na. Sabi ko, Lord, ito na. And so, yun, babalik ako sa reading. Kaya malaking tulong sa akin yung reading. Kasi, instead na humiga lang ako at mag-scroll or so yun, nagre-reading po ako, nagli-listening. And so, it's very helpful. No? So, ayun, ngayon, alam na natin yung pattern. Wag na tayong magpaano sa tukso, no? Ng kalaban. So, yun, be careful. Siguro bukas, pag-usapan pa natin yung temptation para maging reminder sa bawat isa. Bukas po, examine natin yung bawat isa, yung mga temptation na meron kayo. Alright, so daya nyo naman, ako lang nag-open. So dapat mag-open din kayo so that we can pray for one another. Kaya po talaga gusto ko din magkaroon ng intimate na Bible study kasi ma-open ba, matatanong mo. Kasi pag ganito kasi, ako lang nagsasalita, hindi mo alam yung kapatid mo dyan, punong-puno na pala ng kalungkutan, punong-puno na ng kahinaan, or punong-puno na ng kasalanan kasi may mga patagong kasalanan ginagawa, pero hindi siya na natatanong, hindi nako-confront. So maganda rin kasi talaga yung confrontation. Maganda yung matanong mo talaga kasi malalaman mo kung nagsisinungaling yung kapatid mo eh. Malalaman mo na, okay lang kuya. Pag gano'n na yung sagot, hindi yan okay. Pag may mga gano'n, hindi yan okay. Yung hindi agad makasagot. Anyway, galing na po ako dyan. So, by the grace of God, sa discernment naman. So, yun. Kasi we are family. We are family. Di ba sa James, natutunan natin yan? Confess your sins to one another and then you will be healed. Di ba? Di ba? Okay, so sige, overtime na ako. Hindi, may 2 minutes pa. Okay, kayo naman po. Anyone, baka may ma-share sila sa verse 2. Or kumusta po kayo? Simulan na natin kaunti. Kumusta naman po kayo? Kumusta? Ikaw, Dad, kumusta ka, Dad? Okay na, okay. Yung sa Bible reading, may in-introduce si kuya mo yung apps ba? Kasi inaano ni kuya mo, tawag dito, individual, gamit yung apps na yun. Kasi kada basa mo, meron siyang may record na talaga. Tapos, halimbawa, meron kang araw na hindi mo siya nabasa, pag may record din doon na you miss one day, you miss ganun ba?
Ano yung sunod-sunod sa na? nangyari kasi ngayon, di ba? Yung schedule natin ng Bible reading, ito kami na ilang chapter na hindi, ilang araw na hindi naka-Bible reading. Pero individual. Pero ang ginawa namin, nag-individual. Ano bang dapat? Ano bang ano? Okay rin ba individual? So since kasi nga nagulo-gulo yung schedule, so mag-individual na lang muna. Pero maganda rin sana na magkaroon kayo ng time na ano. So parang siguro ganito yung challenge nyo. O sige, mga for example sa family, bukas dapat tapos na yung hanggang for example Exodus chapter 3. Para bukas makapagbasa tayo ng ganito. Ganito na lang, pag hindi kayo available lahat, mag-individual reading muna. So sa araw na available na kayong lahat, sabay-sabay naman na kayo. Parang gano'n na lang gawin po natin. So ano talaga siya, pagiging faithful din doon sa schedule na nakasulat na. Oo. So ayun naman po. Pero yun, siguro meron kasing iba na uuna sa atin, wala din naman problema. Yun, maganda rin na nauuna kayo. Kung may nauuna na, so, yun, hindi na kayo magkakasabay-sabay sa family, okay lang. Kasi ako po, personally, medyo malayo na po yung nararating ko konti. Nasa ano na ako almost 50% na po ako ng Old Testament na basa ko na. So, ano na, hindi na talaga makasabay. So, okay lang din naman po yun. Basta lang, let's do reading lang kasi maganda yon. More. Nagaling yan. Galing. Ha? Saan galing? Siniran ko ng gospel yung mga Mormons. Tapos siniran ko. Saan dyan? Sa Barbero. Nagpagupit kasi siya. I see. Ade, mabuti yan. Maaral mo yung ano nila. Maaral mo yung libro nila. Ang basahon ni Mormon, no? Sige po. So, ayan, si Kuya naman, by the grace of God, ginagamit talaga siya na yon yung tawag dito, yung apologetic ba? Para din maging maingat tayo sa false teachings, false teachers, false religion. Para tayo ma-warningan and para din maturo natin sa susunod. Kasi may masisharean kayong Mormon, o may masisharean kayong iglesia, o yun. Kuya Jello, paano ba ito anuhin? So meron tayong may inano si Lord sa atin, ina-point sa atin para, 'di ba? Kasi dapat alam niyo yung doktrina nila meron na nakakaalam. Meron na nag-aaral. So madali na lang din sa atin. So you see how God, 'di ba, totoo talaga paano dinidistribute ni God yung bawat isa sa kanyang katawan para sa ikabubuti ng katawan. So we praise God for that. Totoong nangyayari yun sa atin. 'Di ba? Okay, so we praise God. So sige, bukas sa Book of Mormon tayo. Joke lang. Bukas po. Patuloy tayo sa verse 3 bukas. Okay? Sige. Okay, let us pray po. Let us pray. Our Father in heaven, how we thank you, God, for the joy of being with one another, together as a body. Salamat, Panginoon, sa pagpapalago mo sa bawat isa at pagpapalakas sa mga hina at sa paggamit mo sa mga malalakas upang tulungan ng mga mahina. At salamat, Lord, dahil ang bawat isa ay tunay ngang lalago at magiging matatag dahil ikaw ang siyang gumagawa nito sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, O Diyos, sa pagturo mo sa amin ngayon na maging maingat sa pagbibigay ng halaga sa mga numbers na nababasa namin sa Bible. Indeed, ang plain na utos mo ang siyang dapat naming sundan dahil yon ang biblical na bagay. And Lord, salamat din sa pag-encourage sa bawat isa to spend our time na para mas makilala ka pa, to grow deeper and deeper in your knowledge, in your love, in faith, and in obedience to you, O God. Salamat, Panginoon, ikaw pong purihin. Ito aming panalangin sa iyong tanging anak na si Jesus. Amen at amen. Thank you. See you po bukas. God bless. Bye-bye.
Winner! Winner!